Mga mahal kong kababayan, alam ko pong pagod na rin kayo sapagkat sabi kanina, 11 o'clock pa po kayo nandito. Abay, nung narinig ko po yan, pagbaba ko sa airport, pagsakay ko ng sasakyan, naririnig ko sa live, alas 11 pa kayo nandito. Kaya po, ako'y buong pusong nagpapasalamat po sa inyong lahat. Sapagkat alam ko na walang bayad dito. Ang lahat na lang dito ay naniniwala na parating na muli ang tunay na pagbabagong inumpisahan ni Tatay Digong. Alam nyo, noong nangyari, kanina pinanonood natin dito. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o magagalit. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Siguro kayo ba nakakapaniwala ba kayo sa nangyari? Parang isang masamang panaginip. Kahit po nung sumunod ako, kasi nung siya po ay hinuli, dinala po siya ng Dubai muna, pinilit ko po yan mahabol. Eh kung meron lang po akong pakpak, eh baka nahabol ko. Kaya lang talagang oras po ang dumating siya ng Hague. Dumating ako, tanghali na. Alam niyo po, ang lamig. Saksakan po ng lamig. At nung pagdating po namin doon, hindi po namin makita kung nasan si Mayor. Wala akong nasasabi kung nasan si Mayor sapagkat pagdating doon, inihiwalay siya. Hiniwalay siya kay ES. Siya na lang ang mag-isa. Mag-isang bumaba sa eroplano, mag-isang pumunta sa kung saan sa Sinakay. Hindi na po namin siya nakita. Isang araw po namin hindi alam kung nasan si Mayor. Kinabukasan na lang po namin nalaman na dinala na pala doon sa kulungan. Yung mga nangyari po sa kanya, hindi po yan dapat nangyayari sa kahit na sinong Pilipino. Hindi po tayo nagrereklamo dahil ginawa kay Mayor. Natural, dahil matanda na po siya, napakasakit tingnan. Meron pa tayong maririnig na kakatakin, bibit-bitin, na napakasakit pong marinig nun. Pero mga kababayan, hindi po dapat yan nangyayari sa kahit na sinong Pilipino. Kaya kami pong nandito ngayon, na bumubuo po ng PDP laban, alam ko po ang inyo pong kalooban ay naghihimagsik. At gusto ko ninyo na makauwi kaagad dito. Kung gusto nilang litisin, eh dito nila litisin. Huwag sa ibang bansa. Dahil hindi naman tayo, hindi ko matatanggap na tayo'y alipin pa rin ng mga dayuhan. Huwag naman. Sayang naman yung pelikula kong Bonifacio. Sayang naman yung mga ginastos ko para sa bayan. Alam nyo, noong pa ho, parehas tayo. Nung panahon na tinutulungan ko ang Pangulo, Rodrigo Roa Duterte na manalo, gastos ko po lahat. Paggawa ng t-shirt, pamasahe, hotel. Ako po ay nadistino pa sa abroad noon. Doon ako nangampanya sa mga OFW. Gastos ko po lahat yan. Kaya naiintindihan ko po kayo. Pumunta kayo dito sa sarili ninyong pera at pagod. Kaya po sana, para wag pong masayang, wag masayang ang pagkakataon natin itong darating na eleksyon, isa lang po ang pakiusap ng ating dating Pangulo. Kung po pwede, wag nating gawing, alam nyo, sanay tayo doon sa singit-singit ang boto eh. Kasi marami tayong mga kilalang mga kandidato na. Mga hinahangaan na rin natin na mga kandidato na. At pati po ako, aaminin ko sa inyo, lahat din po ng kasama ko sa Senado ngayon ay magagaling. Matatalino, masisipag. Wala po akong marereklamo sa kanila. Isa lang. Hindi po nila sinusuportahan ang federalismo.
Alam niyo po ba na dito, sa lugar ninyo, unang-unang itinatag ang Federal State of Visayas? Dito po yan, panahon ng revolusyon. Kaya hindi po bago sa Visayas, lalong-lalo na sa Iloilo, ang federalismo. Panahon na po para muli ninyong yakapin ang federalismo at maniwala kayo sa sarili ninyong kakayahan. Hindi natin kailangan ang mga taga-Luzon. Sarili lang ninyo dito sa Visayas. Yan po ang federalismo. Kaya niyong patakbuhin ang gobyerno ninyong sarili. Gusto niyo po ba yun? Matagal na panahon na po, isipin ninyo, 1898, 1899. Halos lagpas 100 taon na ho na pumayag ang mga Bisaya na kayo'y sumama sa Imperial Manila, ibig sabihin sa Luzon, na kayo'y makiisa sa Luzon. Pero ano na ngayon, 2025, nakikita nyo ba na ang boses ninyo ay naririnig? Kung ang boses ng Bisaya naririnig, madadala kaya ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Hague? Alam niyo, pagmuni-munihan po ninyo, mga mahal kong kababayan, lalo na dito sa Visayas, sa Iloilo. Tingnan niyo po ang libro ng kasaysayan. Kayo po ang unang-una sa lahat na naniwala sa sarili ninyong kaya niyong tumayo sa sarili ninyong paa. I love you too, ma'am. Kukunti na lang kasi yung oras ko, ma'am, eh. Alam niyo naman dito, stricto sila. Nakakakanta na ako. Kaya binibigay ko na lang todo yung speech, ma'am, ha. Pasensya ka na. Mamaya, picture tayo, ma'am. Pupunta ako dyan sa iyo. Opo! Kita mo nga naman, oh. Talagang naniniwala ako sa asawa ko, eh. Sabi ng asawa ko, alam mo ikaw, maswerte ka. Sabi, bakit? Kasi ang mga fans mo, karamihan, senior citizen. Abay, nandito lahat, oh. Sa oras ng... Anong oras na ba? O, alas 10:15. Nako, maraming salamat po. Naniniwala talaga ako maraming rito, nanood ng Magisino ka man. Sigurado. Alam nyo, hindi ko mabanggit yung kapartner ko doon kasi kandidato yung... Kailangan, ang binabanggit ko dito, puro Duterte lang. Uunahin ko na po. Huwag nyo pong kalilimutan. Subok naman na. Umpisahan po natin doon. Jimmy Bondok. Alam nyo si Jimmy Bondok? Yan ho ay artista, singer. Yan ho ay alaga ni Digong. Yan ho ay ipinuwesto niya sa Pagcor. Para doon po sa Pagcor, alam nyo maraming pera yung Pagcor. Kailangan yung ilalagay mo doon matino. Kaya po inilagay yan ni Digong doon sa Pagcor sapagkat siya ang nangasiwa ng mga programang sosyal. Ibig pong sabihin yung mga binibigay sa mga mahihirap, panggamot, mga pinatatayong mga para sa senior citizen, na mga building. Yan po ang naging trabaho ni Jimmy Bondok. At yan po ay nag-aral. Naging abogado. Hindi po para sa sarili niya. Nag-abogado po yan para malaman niya ang batas at kung paano kayo ipagtatanggol. Kaya hindi po mamimili kailanman si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng basta-basta. Mahal ni Mayor ang Pilipinas, mahal niya kayo. Kung sino man ang ilalagay niya dyan, maniwala po kayo, magpapakamatay yan para sa inyo. Sumunod, ito, hindi ko na kailangan ipakilala to dahil ito ang pinakamatapang na taong nakilala ko. Marami ho silang binabato sa kanya dahil siya ay isang bato. Marami silang pinupukol sa kanya. Huwag ho kayong maniwala doon. May nagsasabi, nandiyan si Bato, pro-China yan. Isang malaking katarantaduhan po yun. Hindi ko lang magaya yung mura ni Mayor, pero gusto ko magmura, wag na lang, kasi hindi ko magagaya si Mayor. Alam ninyo, si Bato, sundalo yan. Wala ho yang ginawa sa buhay niya, kundi makipaglaban sa mga terorista.
At walang pinakamasarap sa isang matapang na tao at sa isang naka-uniforme, maging sundalo man yan o pulis. Ang makalaban mo, hindi mo kalahi. Ibig kong sabihin, kung tayo man ay magkakaroon ng singalot sa kahit na sinong dayuhan, unang-una po si Bato na mamamatay. Dahil yan po ay tunay na Pilipino at tunay na matapang at mahal kayo. Pro-Pilipino po yan. Palakpakan nyo si Bato. Hindi kayo iiwan yan. Ito naman, kilala nyo nito. Hindi ko na kailangan ito ipakilala dahil number 1 po ngayon ito. Bakit po siya naging number 1? Paano? Tama po kayo, malasakit. Pangalawa, alam nyo kung, pare, ayos ba, tol? Ayos, pare ko. Tinalo mo ako sa tattoo mo, tol, Mas maraming tattoo mo sa akin. Ikaw pala dapat si Joaquin Bordado, tol, Salamat, tol. Salamat po. Ayos, tol. Patapusin mo muna ako. Baka iwan nila ako. Sila nanay. Dahil lang to. Tatapusin ko lang to. Balik ako sa'yo. Sandali lang. Ikaw naman. Ang layo ng pinanggalingan ko. Hayaan mo muna ako magsalita. Bongo. Yung pong salita na yan, yung pangalan na yan, siya po ang unang-unang senador na nagbaba ng gobyerno sa tao. Sigurado ako, lahat po kayo dito, kung hindi man lahat, narinig nyo na po kung ano yung Malasakit Center. At napakarami pong natulungan yan. Nakita ko po at naramdaman ko. Hindi po magiging mainam kung walang continuation. Alam niyo po, pinakamahalaga sa lahat, yung continuation, yung magpapatuloy ng programa mo. Di ba yan nga po ngayon ang pinagdidiskusyon ng ating Pangulo at Pangalawang Pangulo dahil nawalan ng continuation. Kaya, kung hindi man natin magawa doon sa departamento ng executive, pwede po natin gawin sa legislative. Sa amin po, sa aming hanay, pwede pong magkaroon ng continuation. Mangyayari lang po yan kung mananalo muli. At number 1, wag niyo pong ngayaang bumaba, si Senator Bongo. Opo, ang kanyang bisyo ay ang sarap nga rinig, alam ng tao. Ngayon po, ito naman, narinig nyo na magsalita, si Atty. J.B. Hillo. Bisaya ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina pa, na importante na ang Bisaya ay makilala. Dito po, sa taong ito, kay Atty. J.B. Hillo, sigurado po ako, matutuwa kayo sa kanya sapagkat anyo rin siya ni Digong. Anyo rin siya ni Digong. Magkaiba lang sila ng style. Pero ang adhikain nitong taong ito, para din pong si Digong. At tandaan po natin, siya ay Bisaya. Ang susunod po, Raul Lambino. Ito pong taong ito, matagal na po ito sa gobyerno. Napakatagal na po. Hindi lang sikat. Bakit hindi sumisikat? Kasi hindi gumagamit ng pera. Alam niyo sa atin, pagka marunong kang gumamit ng pera ng tao, sikat ka. Kasi gagamitin mo yan para ikaw ay makilala. Pero itong taong ito, Raul Lambino, matagal na po ito nagserbisyo sa mga pangulo. At matutuwa po kayo sa kanya sapagkat abogado siya, pero magsasaka. Napaka-importante po nun. Dahil nararamdaman nung taong ito kung ano yung nararamdaman ng lahat ng magsasaka. Hindi po kayo bibigyan, litigong ng kandidatong hindi kayo nararamdaman. Attorney Raul Lambino. Ito naman po, special mention ito Nung kami po ay nasa Hague, tuwing lalabas ang ating mahal na Inday Sara Duterte sa kulungan, kasi doon po kami sa labas, nag-aabang kami doon sa labas. Inaabangan namin kung kailan kami papapasukin. Kasi doon para ka talagang nakatanghod.
Ang sama-sama ng loob mo kasi bakit nandun ka sa dayuhang lugar at doon nag-aantay ka. Yun o, paglabas ng pangalawang Pangulo, tatanungin namin siya, kamusta po ang ating mahal na digong? O ang sasabihin po ni Inday, sasabihin niya, alam mo, ang kabilin-bilinan niya, itong taong ito. Ito pong si Attorney Rodante Marcoleta. Ito pong taong ito, matagal na po itong dapat na senador. At alam ko po, sana po, sa araw po, huwag niyo pong kalimutan na ito ay laging tumitindig katabi ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ng ating pangalawang Pangulo. Wala pong inatrasan nitong taong ito. Head on. Kumbaga, harapan, hindi po yung talikuran. Alam nyo naman sa politika natin, uso yung talikuran. Ayos magkaharap, pero pag talikod, saksakan. Pero itong si Marcoleta, nakikita nyo ho yan. Harapan kung paano niya banatan din kung sino yung bumabanat sa ating mahal na Rodrigo Roa Duterte at sa ating pangalawang Pangulo. Tandaan nyo po, Rodante Marcoleta. At ito naman po, naku, happy birthday. Kailangan sa magkakaibigan, importante, kilala mo kung sino yung tunay mong kaibigan. Dapat, hindi ka na naloloko. Minsan may kaibigan ka, yung pala kaibigan mo lang sa interes. Kapag ka nagkaroon na ng problema, iiwang ka. Pero ito hong taong ito, Pastor Apollo Kibuloy, napatunayan niya po sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang salitang walang iwanan. Kahit na pinukul na sa kanya ang lahat at napakaraming bintang, nanatili po siyang tapat. Una, sa bayan. Pangalawa, sa atin pong mahal, Rodrigo Roa Duterte. Yan po ang klase ng mga pinuno na kailangan magkaroon kayo. Pastor Apollo Kibuloy. Happy birthday po, Pastor. Ito naman po. Ito, si Attorney Vic Rodriguez. Narinig nyo naman magsalita po yan kanina. Pag nagsalita po yan, galing sa puso niya. Tol, mahal na nga kita, palagay ko maging sino ka man. Dito mo, mamaya, tol, acting ka mamaya. Attorney Vic Rodriguez. Yan po, alam nyo naman ang istorya niya. Kaya kung may sinasabi po yan, ibig sabihin, alam niya yung sinasabi niya at katotohanan niya. Kaya sana po, bigyan niyo siya ng pagkakataon na maging senador. Dahil naniniwala po ako makakagawa yan ng mga batas para yung mga sanay na sa sistema, maharangan. Kailangan nyo ng mga bagong muka na nangangako na lalabanan ang korupsyon. Hindi yung paulit-ulit na. Marami na tayong naririnig na ganyan against corruption, against corruption. Ilang taong ka na ba dyan? Sabihin, hindi mo ba nagagawa? Okay, susunod po. Ito laging binabanatan nito. Artista lang yan. Alam nyo, pagka hindi mo alam ang kasaysayan ng Pilipinas, maliligaw ka talaga Sino ba ang mga unang bayani dito sa revolusyon? Kapag, ang galing mo talaga, tol. Andres Bonifacio. Macario Sakay. Emilio Jacinto. Alam niyo po ba, lahat po yan mga artista ng entablado? Basahin niyo po ang kasaysayan. Mga artista po yan. Sila po ang mga lumaban para sa kalayaan natin. Ninakaw lang nga sa kanila. Nung nanalo na, ninakaw sa kanila ng mga politiko. Yan po ang mapait na kasaysayan ng ating bansa. Ngayon, yan po ang anyo ni Philip Salvador. Isipin lang natin, maraming chicks yan. Wala tayong magagawa. Pogi
Mahirap naman kung chick boy ka, tapos pangit ka. Ibig sabihin, gumagastos ka, di ba? Itong si Kuya Ipe, ang puso po nito, hindi lang sa pag-ibig. Ang puso nito, pagmamahal sa tao. Ba't alam ko, matagal na akong kasama yan ni Bongo. Siguro naman, nakikita nyo sa telebisyon o nakikita nyo po sa social media, basta umikot. Si Bongo, ang kasama niya, si Kuya Ipe, sila po yung nagsisilbi sa tao. Hindi pa po siya politiko nun. Paano po pag nanalo pa yan? Di lalong dodoble pa ang daladala. Ang importante po kasi, puso. Kapag ka puro utak, ano nangyayari? Nauutakan tayo. Yun ang mahirap. Mga kababayan, na tayong matagal na nagtiwala sa mauutak. Doon naman kayo sa may pusong malaki. Playboy nga, hindi naman bolero. Ito po, last. Bisaya din to. Itong taong ito, doktor. Dito sa bayan natin, ilan lang ba ang senador na doktor? Wala. Hindi dapat po yun. Kung naglagay po kayo ng isang Muslim na senador, dapat maglagay din po kayo ng isang doktor. Yun kahit anong partido nitong taong ito, kung hindi man ito PDP, ikakampanya ko pa rin po ito. Sapagkat naniniwala po ako na kailangan ni Senator Bongo ng kapartner. Kailangan niya ng kapartner na doktor. At yaan po, nung panahon ng pandemic, na ang lahat ng doktor ay nagtatago na rin sa takot at baka sila'y mahawa. Ito pong doktor na to nasa field. Tinutulungan yung mga mahihirap. Yaan po, kaya kilala po yan. Tandaan po ninyo, si Doc Mata, ang tawag po sa kanya, Marites. Maniwala po kayo, panahon na para magkaroon ng tunay na pagbabago dito sa ating bayan. Hindi po magkakaroon ng tunay na pagbabago kung paulit-ulit din yung inyong hinahalal. Di ba? Gusto natin magbago. Di, gusto ko magbago. Pwede ka bang magkaroon ng bagong sapatos na sinusuot mo pa rin luma? Hindi. Kalokohan eh. Kailangan magtiwala po kayo. Huwag na po sa akin dahil alam ko mahirap punuan. Napakahirap punuan ang sapatos na iniwan ni Mayor sa akin at ginawa niya akong presidente ng PDP. Alam ko pong napakabigat ng aking responsibilidad. Pero sana po, salamat po, pero sana po bilang kilala niyo naman akong artista din, hindi politiko, wala naman po akong reputasyon na may niloko ko o may ninakawan ako. Wala po akong ganyan. Ako po, buong buhay ko. Katulad ng tatay ko. Ang tatay ko po ay dating gobernador, naging assemblyman, naging presidente po yan ng Mining Federation sa buong mundo. Lumaki po ako, nakasama ko mga minero, mga laborer. Hindi po ako malayo sa ating mga kababayan at hindi po ako mambobola sa inyo. Dahil hindi ko naman po hiningi na ako yung maging senador. Ako po'y, katulad po ng kwento ko, ako po'y pinakiusapan ng ating mahal na digong na kumandidato ka para yung daldal mo, doon mo gawin sa stage. Kaya lagot kayo hanggang alauna tayo dito. Then, nanay, pangako, magpipicture taking tayo, nanay, ha? Tatapusin ko na kasi ano oras na rin. Nahihiya na rin po ako sa inyo at kinukuha ko na masyado yung oras po ninyo. Hayaan lang po nyo ako magpasalamat sa lahat ng coordinator nito. Alam nyo, ang PDP, wala pong pera. Ito pong ginagawa nito, gastos po ninyo ito. Kami po ay tinatawag lang para pumunta. Pumunta kayo dito, mag-rally kayo, tutulungan namin kayo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga tumulong po sa amin. Kami po'y mahirap na partido lang. Pero iyaan po naman ang ipapangako namin sa inyo. Dahil alam nyo po, kapag ka wala ka namang ginagastos, ibig sabihin wala kang babawiin. Yan po ang panlaban ninyo sa PDP. Hindi po pa kami mayayaman. Well, during my acting days, I am rich.
Very rich. Pero nung nagkaroon, patagalogin ko na, hindi ko na ma-translate eh. Pero nung pandemic ho, siyempre, alam nyo naman, tayong lahat, tulungan tayo nung pandemic eh. Kaya halos kalahati yun ng kayamanan natin na ibigay ho natin yan sa taong bayan. Kasi sino man mag-iisip na, wala naman mag-iisip na matatapos pa yung pandemic. Ang iniisip natin ng parang dadating na ang Panginoon Diyos ng panahon na yun. Ano? Kaya napakahirap naman kung madamot ka pa. Ngayon po, bilang pagtatapos, narinig naman po ninyo lagi ang ating pangalawang Pangulo. Alam nyo yung pangalawang Pangulo natin, isa siyang taong magaling na leader. Nakita ko po yan sa The Hague. Kasi kami po ang magkasama dun eh. Noon po, nakakausap ko ang pangalawang Pangulo, pero hindi kami nagkasama nung ganun hong kaming dalawa lang talaga. At binibigyan, siyempre ho, tandaan natin, threat siya eh. So, binibigyan ng extra protection. Napakagaling ho ng utak at puso ng ating pangalawang Pangulo. Lahat po kami ay inaasikaso niya, imbis na siya ang inaasikaso namin. Ang mga taong bayan po doon, dumadating doon, may dalang pagkain, wala po kaming ginagastos, tubig, lahat. Alam nyo, iisa-isahin ho yan ni Sarah. Magpapapicture siya sa mga tao, kakausapin niya. Nakita ko, sabi ko, wow, meron palang ganitong klaseng politiko. Tagal ko na rin ho naman sa politika na sumasama-sama sa mga politiko. Madalas yan, picture ng konti, salita ng konti, aalis na. Pero si Inday po, nakikipag-usap. Kinakausap niya yung tao, binibigyan niya talaga ng panahon. Yan kung kailangan natin dito sa Pilipinas, bigyan kayo ng panahon ng ating leader. Kaya sana po, huwag po kayong pumayag na ang ating Vice President ay ma-impeach. Kasi iilan lang po kami. Kung hindi po mananalo ang Duterte, at ang mananalo lang po ay si Senator Bongo at si Senator Bato, tatlo lang po kami. Medyo mahirap pong depensahan. Alam niyo ho, ang mahirap sa Senado, yung botohan eh. Kahit na anong galing mo magsalita, kahit anong galing mo magpaliwanag, pagdating ng botohan, pag kulang kayo, kawawa kayo. Kaya kung gusto po natin talaga magkaroon ng continuity, yung masundan yung ginawa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag po nating hayaan na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Duterte! 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 Maraming salamat po, Nay, Tay, Lolo, Lola. Talagang mas malakas pa yung sigaw po ninyo. Si Lolo, naka-shades pa. Boss, ikaw ang idol ko. Paglaki ko, gusto ko parehas kita. Salamat po, Tay. Inspirasyon po kayo sa akin. Inspirasyon. Salamat po. Paglaban niyo po ang PDP. Kaya sana po, sa araw po, nang kayo iboboto, huwag niyo pong kalilimutan, Duterte. At pag nandun na po kayo, tandaan lang po ninyo, merong isang tao, isang Pilipino, isang matanda, ang nakakulong sa dayuhang lugar, kulungan. Lagay lang po ninyo sa puso yun. Kaya ano pong partido nyo, kahit ano pang politika nyo, maging maka-Duterte kayo o maki-ano kayo, tandaan lang nyo yun, may isang Pilipino nakakulong, matanda, dating Pangulo. Tandaan lang po nyo yun. Bring him home. Ipaglaban po. Duterte! Duterte! Duterte!
Maraming salamat po. Yes, Tay. Maraming salamat, Tay. O, pati anak ko, may anak pala ako dito, apat. Yun po. Sana po, pagbalik ko dito sa lugar ninyo, ang kasama ko po, mga senador na ninyo. At tatawagin natin dito, sasabihin natin, ang ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Allahu Akbar. Maraming salamat po. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you very much. Babalba po ako dyan. Papapicture po ako. Mga kababayan, Senator Robin Padilla! Bago po tayo magtapos, sabay-sabay po natin kantahin ang Pilipinas, Duterte pa rin! Ang bulong ay kumalat na, isa ang nais nila, isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Iloilo! Mabuhay ang PDP naman! Tondo, Pato, Bongo, Hilo, Bata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Marky Badbong, hero sa Malabon. 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 Duterte!
PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban. Pondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Pondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Duterte Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban Straight, PDP Laban.